ano ninyo. Eh di sana inimbitahan ninyo yung etong mantakin mo eto naglalabas ng pera. Bakit hindi nyo alamin kung sino? Sino pa ba ang makikinabang sa pagsira sa mga Duterte at kay BP Sara Duterte? In every crime, motive is very, very important. Lagi nating tatandaan yan, di ba? Motive is very important. In this situation, di ba? Imaginein mo, si BP Sara Duterte sinisiraan. Bakit sinisiraan? Para bumaba ang ratings. Bakit? Dahil sa 2028 election. Sino may motibo? Sino may dahilan? Sino may interes na gusto siyang bumagsak para sa 2028 election? Sige, magpangalan tayo. Narito ang Balitang Pinoy TV. Yung pag-amin niya na, alam mo yon, na kaya lang naman ako pumirma kasi para matulungan ko kayo na yung mga project ay matuloy, ganyan-ganyan. Di ba? Hindi lang ho yan. Si Tiangco na mismo, nakaalyado po nila. Campaign manager ng alyansa, isinasabing may ipinangako ang leadership ng Kamara sa mga kongresistang pipirma ng impeachment. At sabi nga ni Marcos daw, according to Tiangco, wala tayo pinangako dyan. Pero, ang nangako ay yung leadership ng Kamara. So doon pa lang, tanginan yan, hindot na mga korap kayo. Hindi, wag na tayo maglokohan. Paikot-ikot pa tayo eh. Yun naman talagang tunay na korupsyon. Diba? That is a legal vote buying. Diba? Legal vote buying. Bakit? Idinaan sa ayuda, idinaan sa proyekto. Pero it's all bullshit. Ibig sabihin, lahat po yan ay panunuhol sa mga kongresista para impeach si BP Sara Duterte. Kaya nga magtataka kayo eh. Kung talagang yung mga komunistang party list, mga komunistang congressman, talagang galit sa korupsyon. If really, alam mo yun, anti-corruption sila. Di sana pinunan nila ito na nangako daw, di umano, itong leadership ng House sa mga kongresistang pipirma ng impeachment. O baka naman pati sila nabasbasan. O baka naman sila po ay nabiyayaan. Gago! Kaya hindi sila nagsasalita. Kasi concern nila, corrupt daw si BP Sara Duterte because of the confidential fund. Na magkano lang. Dito, ilang milyon. Diba? Alam mo, ito. Meron akong ipapakita sa inyo na article ni Rigoberto Tiglao. Napakatindi nitong article na ito. How can it be a real impeachment complaint? Ito pakita natin. Baka sabihin ng iba dyan, nag-iimbento tayo eh. Ito. Sa The Manila Times, may article siya dito na tungkol dito sa sinisiwalat niya na talagang may matinding katiwalian na nangyayari pagdating po dito sa yan. Ito, yan. Ay, mali, hindi pala yan. Iba yan. Sorry naman. Chotomate. Wait lang. Ito. Yan. Itong article na to. Yan. Talagang sinabi niya dito, 150 million. Ang tawag niya pa nga dito, mga kababayan, is of what really the house of political prostitutes. Mga pokpok pala kayo dyan sa kamera. Were bribed by Speaker Martin Romualdez with their district given 150 million each in the form of dole-outs for their constituent and small infrastructure project. Gago! Mantakin mo not only that, those who initially resisted were told that if they did not sign the complaint, the ruling clique would fund by various means their rivals in the... Sabihin daw yung mga kalaban ang susuportahan. Yeah? Ito nga si Duke Frasco, yung deputy speaker, ang siya sa mga nagsabi. May video pa yan, may video pa yan na sinasabi niya talagang kaya siya pumirma, it's because doon sa mga project. Ayan, no? Di ba? So, ibig bong sabihin, mga kababayan, anong ibig ko lang sabihin, no? Ganyan nakatindi ang korupsyon sa Pilipinas.
Ganyan na po katindi yung masasabi mong suhulan. Di ba? Para lang matanggal si VP Sara Duterte sa pwesto. Ganyan katindi. Kasi nga, again, this is not about guilty ba si VP Sara Duterte? No. If yun ang ating dapat ang una-unang although hindi ka pala impeachable. Ang dapat tinatanggal dyan dapat kinakasuhan ni si Romualdez. Di ba? Bakit kanyo? Kasi nga, maraming akusasyon. Hindi po ako nag-aakusa, yung pong mga nadidinig natin sa balita. Nakayapi yung pumirma yung mga yun dahil dyan, di umano daw, alleged na 150 million na dole-out project. Di ba? Na sinasabi ni Tiglao. Yung sinabi ni Chanco. Dapat yan ang kinakasuhan. Kung talagang if you are really concerned on saan napupunta ang pera ng taong bayan, di sana yan ang kinasuhan ninyo. Hindi eh. The real concern sa impeachment ni VP Sara Duterte, walang iba kung hindi po matanggal lang sa posisyon si VP Sara Duterte. At pag natanggal siya ay hindi na po siya makatakbo bilang presidente sa 2020 dahil alam naman po natin kung titingnan ang basehan ay survey. Wala na, finish na. Ang pinag-aawayan na lang ngayon yung vice president niya. Na yung iba dyan, pilit na sinasaksak si Amy, hindi ko alam. Gago! Nabudol na nga sila noong 2022. Papabudol na naman sila. Tanga-tanga naman. Akala ko ba sasabi, ako nagtataka kasi ang reason lang nila nung ikinampanya, sa Senado nitong 2025, di ba? Sinasabi nila, 10 lang naman na Duterte, pwede nating i-add si Amy para mas malakas ang puwersa at mas posible siyang manalo. Strategy. May mga putang strategy silang ganyan nag-aalaman. Di ba? Tama, mali. Tapos nung nakapasok na, ba't yung gusto maging vice president? Kala ko ba strategy lang? Biglang ngayon vice president na. Kasi may alam ako, marami talagang bayaran dyan. Marami. Subukan yung pag ako nag-anti-Amy sa page ko, sa Facebook, yan sa Banat by 2.0, add nyo na yan Pag hindi nyo in-add yan, mahuhuli kayo sa mga reels na ina-upload ko. Favorite pa naman nung iba yung mga reels natin dyan dahil nga naman direct to the point. Alam mo, tingnan ninyo yung mga reels ko na medyo may temang anti-Amy. Mga comment doon, makikita nyo yung mga nagagalit sa akin. Puro mga walang nakalock profile. Kung hindi nakalock profile, bagong gawa yung profile. Kung hindi bagong gawa, ewan ko kung sa Timbuktu ba nakatira. Wala talaga eh. Bakit ganun? Ibig sabihin, meron na silang ibinuo na troll farm na pinamumunuan ni... Biglang nawala yung mic ko ang kanilang pagpirma doon sa articles of impeachment. So if we are to talk about accountability by business groups, dapat questionin din natin kung paano ginawa yung articles of impeachment at paano pinasa yung articles of impeachment papunta doon sa Senado. Yon. Okay. Any more questions regarding the impeachment matter? Sir? BP, good afternoon. So, haharap ka ba sa Senado dahil nag-issue sila ng summon? Hindi ko pa kasi, sir, pagkakaalam kung kinakailangan ang personal appearance. Yun ang hindi ko alam dahil hindi ko nabasa yung summons. Yung summons namin ay nandoon sa mga abogado at sila yung magdidesisyon kung ano yung gagawin doon sa summons. Okay. Ma'am, there's a phone-in question here from the Billionaire News Channel. Comment lang po dun. They are asking your comment regarding dun sa report ng OpenAI, the mother company of ChatGPT, that the PR firm of the son of Yossi Tanco, a billionaire, is behind the anti-Sara Duterte post online using ChatGPT platform. And your comment, ma'am? Oo. Actually, hindi lang yung kay Tanco, no? Ang kumpanya na nagpapatakbo ng program na anti-Sara Duterte online, anti-Duterte online, no? Meron pang mga ibang kumpanya na alam namin na ganun yung ginagawa nila at alam din namin na bayad sila. Kaya ako nagsasabi lagi, no, na yung ginagawa sa akin ay
threats, harassment, and intended to disqualify me from the 2028 presidential elections. Kasi tulad niyan, tingnan nyo, noon may TRICOM ba ang tawag noon? Tawag nung hearing? TRICOM. Quadcom, tapos may TRICOM for fake news and for fake news, yes. May TRICOM na for fake news. Pero kung makikita nyo, ang mga tinawag nila doon ay mga lehitimong owners ng Facebook account using their freedom of speech and... Bakit lehitimo? Kasi una-una may mga trabaho yon, hindi lang po yon. Lahat po sila nakikita ninyong pagbumuka. Ibig sabihin, kasama po din tayo doon sa in-invite. Pero kita po yung muka. Ibig sabihin, hindi po kami nagtatago. Hindi po kami nagtatago sa mukha ng iba. Yung iba kasi, di ba, marami ngayon, yung YouTube, sinisiraan lang. Tapos, wala naman silang mukha na nagsasalita. Eh, yung mga naandun, ang inimbitahan, may mga mukha po yun. May mga trabaho, mga profesional. Di ba? O tayo, professional din tayo eh. Professional dancer. Professional rider. Hindi, totoo naman po, may mga trabaho. Hindi, ako po talaga, honestly, ako po ay talent manager po. Ako talaga. Ayan po ang talagang tunay na profesyon ko. I'm by blood, talagang musikero ko. Ako po ay nag-aral ng 5 taon sa UP College of Music. Ayop, pang PhD na yan Oh, hindi nga, wala, sinabi ko lang naman nag-aral. Hindi ko naman sinabi nag-graduate. Nag-aral lang ng 5 taon. Tapos umalis na nung kumikita na. Ganun talaga buhay doon eh. Anyway, eto na nga, di ba? So, anong ibig ko lang sabihin? Tama si VP Sara Duterte dito eh. TRICOM sorry pero I think kung talagang seryoso sana kayo, edi nung huling ninyo, edi sana inimbitahan ninyo yung etong mantakin mo eto, naglalabas ng pera. Bakit hindi nyo alamin kung sino? Sino pa ba ang makikinabang sa pagsira sa mga Duterte at kay VP Sara Duterte? In every crime, motive is very, very important. Lagi nating tatandaan yan, di ba? Kaya nga, kahit ko sa mga pelikula, unang-unang tinitingnan pag yung bilyonaryong lalaki ang namatay, yung kanyang asawa. Kasi nga, motive. Baka gustong kunin yung pera. Something like that, di ba? Motive is very important. In this situation, di ba? Imaginein mo, si VP Sara Duterte sinisiraan. Bakit sinisiraan? Para bumaba ang ratings. Bakit? Dahil sa 2028 election. Sino may motibo? Sino may dahilan? Sino may interes na gusto siyang bumagsak para sa 2028 election? Sige, magpangalan tayo. Na maaaring, hindi ko sinabing confirm. Ito'y maaari lamang. Opinion lamang. Maaring may interes na pabagsakin si VP Sara Duterte ang kanyang imahe. Walang iba kung hindi si Ontiveros. Alam naman natin, pumuporma yan. Sino pa? Si Romualdez. Di ba? Sino pa? Nag-aabang kayo, no? Ay, nako. Sino pa? Marami pang iba dyan. Di ba? Kung sino lahat ng nakalista doon sa survey na malapit kay VP Sara Duterte, kasama si Robredo, pwede rin. Ay maaaring magkaroon ng motibo. Pero hindi po natin sinasabi na sila po ay nagbayad dito sa Operation High Five. Operation High Five po kasi ito eh. Ito nga, pakita natin yan eh. Tama. Ito. Ayan. Ay, mali. Ito yan eh. Ito. Yan. VR. Anong VR? PR firm of Yossi Tanco. Ayan. Di ba? Ano yan? Yan yung Operation High Five to destroy the Duterte. Particularly itong si VP Sara Duterte. So kung ito'y isang anak ng, sabi ng bilyonaryo, anak daw ito ng isang bilyonaryo. Itong pangalan nito. Yossi. Pangalan niya Yossi. PR firm of Yossi Tanco's son. Jagger. Binuking ng OpenAI. Na sila ang gumagawa ng mga anti-Duterte. Bakit hindi man lang pinagkainteresan ito ng Quadcom? O TRICOM? O
Kahit anong com. Di ba? Hindi, bakit hindi sila pinag-interesan? Dahil ba may mabubuking silang magagalit sa kanila? Gago! Bakit? Di ba? Pero tingnan nyo response ni ni VP Sara Duterte tungkol dito sa news na ito. Tingnan nyo yung response ni VP. Expression. Mga lehitimong social media personalities na nagbibigay ng kanilang opinion na hindi naman bawal sa batas, pero nakakalungkot kasi yung kanilang opinion pro Duterte, pro Sara Duterte, at yun ang iniimbestigahan. Pero ang mga tulad nito, mga kumpanya na ang negosyo nila ay gumagamit ng mga program para sirain ang pangalan ng isang tao, ay hindi man lang kahit isang beses tinawag doon sa TRICOM na investigation. Yun eh. Hindi man lang tinawag ni isang beses. So, that is another hypocrisy. Diba? Yan na naman po ay isang pagiging hipokrito. Anong ibig sabihin ng hipokrito? Galit kuno sila sa fake news, galit kuno sila sa mga troll, pero ito, booking na troll at nagpapakalat ng fake news. Pero ba't di nila ipatawag? Tama, mali. Kung maaalala ninyo eto. Kaya itong TRICOM talagang sabit to eh. Wala talaga eh. They're not really for the truth. They are just for politics. Kung maalala nyo, there's a revelation by Tolentino na sinasabing mayroon daw binabayaran ang embassy ng China na PR firm para makialam sa election o whatsoever. Grabe. Talagang ginawang issue ng Kamara, ng TRICOM. Talagang, sino ba yung mga yan? Ipatawag natin yan. Bla 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 bla. Tama naman. Ako sangayon ako sa sinabi nilang ipatawag. Pero I mean, yun nga, hindi mo pa nga sigurado kung ano eh. Kasi yun ay binigay lang na-booking lang, hindi nga na-booking eh. Meron lang info si Senator Tolentino. Hindi natin alam yung legitimacy ng info na yun. Eto, legitimate OpenAI na, yung mismong kumpanya ng ChatGPT ang nagsabi, ito, humingi ng tulong sa amin tong animal na to. Eto, gumukuha ng mga komento para gamitin at sirain ang si Duterte at ang atong si VP Sara Duterte. Ito confirm ito. Ito na nakalatag na di ba? Nakalatag na eh. Ba't di man lang pinakialaman ng TRICOM? Kasi again, namumulitika sila. Anong inaano ng TRICOM? Basta yung against lang sa amin, yun lang ang titirahin namin. O ang against lang sa aming amo na si Romualdez, at saka against lang syempre kay Marcos. Yun lang ang aming pakikialaman. The rest, nik-nik nyo. So, yun ang conclusion lang nito. They are not really for the truth. They are just to suppress the Duterte's supporter, di ba? The Duterte supporter. Hindi pala Duterte's. Duterte supporter. Ng House of Representatives. So yan, nagpapakita na itong lahat ay ano lang talaga, politika at harassment sa mga kalaban sa politika ng administrasyon. Hindi na yan ang galing sa amin, sir, Hindi na kami nagsasalita kung anong mga panggigipit ang ginagawa sa amin. Tumatahimik na lang kami. Yung mga kaalyado namin, tumatahimik na lang. Yan talaga, tulad nung pag-amin ng mga congressman na may natanggap silang pera, kapalit ang signature, yung nilabas ng OpenAI na isang kumpanya na involved sa paninirang puri ng mga tao ay hindi galing sa amin, galing na sa universe. Para lang ipakita sa mga tao na kung anong ginagawa ng administrasyon. Puro politika, walang trabaho. At ngayon gusto pang i-blame sa akin ang bagsak na ekonomiya ng Pilipinas. Any follow-up there? Kat? Do you intend to file cases against that company? Hindi na, ma'am. Sobrang napahiya na siya doon nung nilabas yon ng AI. I mean, nasaan na yung credibility mo as a service provider nung sinabi na ganyan yung negosyo mo? So, ano pang point na kasuhan ko siya? Nakakahiya na yung
napahiya na siya doon sa nangyari. At nakita ng buong mundo yung kahihiyan na ginawa niya. Ma'am, just speaking of AI, meron pong video ngayon na shinare daw si Senator Bato and si Vice Mayor Baste claiming na it's an artificial intelligence-generated AI in support of you. Your comment po doon sa nangyaring pag-share daw po di umano nung AI-generated video? Wala namang problema siguro sa pag-share ng AI video in support of sa akin. Basta hindi ginagawang negosyo. Kumbaga, if I were a social media account owner and gagawa ako ng AI to support a certain personality, walang problema doon kasi hindi ko naman siya ginagawang negosyo eh. Hindi ko naman binibenta sa mga tao yung produkto ko eh. No more questions on that topic. Okay, we move to Kita nyo ha, yun na biglang idinikit yung AI ni Bato, yung shinare ni Bato. Nalayo naman ng difference noon, 'di ba? Ang ganda nga nasagot ni BP Sara Duterte kasi yung kay Bato an expression. It's a freedom of expression na ito talagang sentimento namin. Oh. Ito yung kasi sinasabi nung estudyante doon sa video na yun. Kaya nga sabi ko nga sa programang SMNI ng Banatero, sana lagi kayo manood doon ha. 8 to 9, minsan 8:30, minsan 9 o'clock. Oh. Panoorin nyo yun. Ang linaw po kasi ng sinasabi ko doon, halimbawa, para bagang cartoons. Okay, cartoons na merong sinasabi about Marcos, tapos shiner mo. Hindi mo pwedeng sabihin fake news yun. Kasi cartoons yun eh. Di ba? Ngayon, ginawa mo lang siyang AI, makatotohanan. Yun ang ibig sabihin no, makatotohanan ang mukha ng mga tao na ginawa mo lang AI. Pero yung sinasabi nga ni Bato, yun po ay sentimiento na amin nararamdaman. At nararamdaman din ng mga tao, ng mga kabataan, ng mga ano. At kaya niya. Ito na nga mga kabalita. Ano na ang masasabi nyo patungkol sa balitang ito? Please comment down below mga kabalita. Pag-usapan natin yan sa comment section. At kung di ka pa nakasubscribe sa ating channel, baka naman